Mula sa pagiging detainee na nahaharap sa seryosong kaso, si Ramil Madriaga ay itinuturing ngayon na mahalagang testigo sa mga alegasyon kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Isang papel na puno ng kontrobersya, kinukwestyong kredibilidad at malalaking implikasyon sa politika. The Philippine Showbiz List presents: sino si Ramil Madriaga, ang kontrobersyal na testigo sa impeachment case laban kay Sara Duterte? From bar aspirants to criminal allegations. Sa kabila ng matinding atensyon ngayon, kakaunti pa rin ang dokumentadong detalye tungkol sa buhay ni Ramil Lagonoy Madriaga. Nag-aral siya ng law sa San Sebastian College sa Maynila at nagtapos noong 1995, ngunit hindi nakapasa sa bar exam. Miyembro rin siya ng Iglesia ni Cristo at ayon sa kanyang sariling pahayag, nagtrabaho siya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng National Security Council, NBI, at Intelligence Service ng AFP mula 1993 hanggang 2021, na nakatuon sa intelligence at security operations. Ipinakilala umano siya ni former Representative Roy Logoles sa pamilya Duterte bilang political at security advisor, at kalaunan ay nagbigay ng intelligence support kaugnay sa Oplan Double Barrel at kay Sara Duterte noong mayor pa ito ng Davao City. Unang nakilala ang kanyang pangalan noong dekada 90, matapos masangkot sa isang kidnapping for ransom case at hatulan noong 1997 ng Pasig RTC. Gayunpaman, pinawalang sala siya ng Korte Suprema noong 2003 dahil sa kakulangan ng ebidensya, isang pangyayaring nag-iwan ng halo-halong reputasyon sa pagitan ng akusasyon at pagpapawalang sala. Matapos ang mahigit 2 dekada, muling bumalik si Ramil sa mata ng batas. Noong 2023, siya ay inaresto ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group. Tinukoy siya bilang umano'y leader ng isang kidnap for ransom group at kabilang sa mga most wanted persons sa bansa. Dito nagsimula ang kanyang kasalukuyang pagkakakulong sa Camp Bagong Diwa. Ang kanyang kaso ay patuloy na dinidinig sa RTC Branch 21 at habang hinihintay ang resolusyon, nanatili siyang nasa kustodiyan ng BJMP. Ang 2023 arrest na ito ay naging mahalagang background kung bakit siya nasa loob ng kulungan nang bigla siyang pumasok sa mundo ng political accusations. Ramil's affidavit and the disputed links to power. Habang nasa kustodiya, nagsumite si Ramil ng isang affidavit sa Office of the Ombudsman. Sa unang tingin, ito ay isang formal na dokumento lamang. Ngunit sa nilalaman nito, nakapaloob ang mga pahayag na nag-uugnay sa kanya sa mataas na antas ng politika. Dito niya unang inilahad ang kanyang sinasabing ugnayan kay Sara Duterte noong ito ay mayor pa ng Davao City. Sa kanyang salaysay, hindi lamang siya isang tagamasid. Ayon sa kanya, siya ay naging bahagi ng mga organisasyon at operasyon na may kaugnayan sa mga paghahandang pampolitika. Inilarawan ni Ramil ang sarili bilang isang bagman. Sa kanyang affidavit, binanggit niya ang mga transaksyong may kinalaman sa confidential funds at mga pondo na umano'y konektado rin sa POGO-related activities. Sa kanyang bersyon, ang mga pondong ito ay dumaan sa iba't ibang proseso at lokasyon, na bahagi ng mas malawak na operasyon sa likod ng politika. Hindi nagtagal, mariing itinanggi ni Sara ang lahat ng paratang. Ayon sa kanya, wala siyang anumang ugnayan kay Ramil at wala rin siyang ibinigay na utos sa kanya. Tinawag ng kanyang kampo ang mga alegasyon bilang walang basehan at hindi sinusuportahan ng dokumentadong ebidensya. Kasabay nito, ang iba pang mga individual na nabanggit sa affidavit ay nagsimula ring maglabas ng pagtanggi na lalo pang nagpalalim sa banggaan ng magkakaibang bersyon ng katotohanan. A controversial key witness in Sara Duterte's impeachment case. Habang patuloy ang investigasyon ng mga isyu ng confidential funds, unti-unting naging bahagi ng mas malaking proseso ang salaysay ni Ramil. Ang kanyang affidavit ay ginamit bilang isa sa mga batayang dokumento sa impeachment proceedings laban kay Sara. Dahil dito, siya ay tinawag bilang key witness. Sa kanyang pagharap sa mga pagdinig, muling inilahad ni Ramil ang kanyang mga pahayag na ngayon ay hindi lamang personal na salaysay, kundi bahagi na ng pambansang proseso ng investigasyon. At sa pagdinig ng impeachment proceedings nitong April 14, 2026, naging sentro si Ramil ng matitinding pahayag at kontrobersyal na salaysay. Ngunit kapansin-pansin din ang isang mahalagang konteksto sa mismong araw ng hearing. Ang hindi pagdalo ni Sara at umiigting na legal na hakbang ng kanyang kampo. Kabilang ang paghingi ng TRO ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio.
Mula sa loob ng Camp Bagong Diwa, dinala si Ramil sa House of Representatives bilang testigo sa impeachment case laban kay Sara. Sa kabuuan ng kanyang pagharap, binasa niya ang supplemental affidavit at sinagot ang sunod-sunod na tanong ng mga mambabatas na nagresulta sa isang testimonya na puno ng mabibigat na alegasyon at kontrobersyal na detalye. Inihayag niya ang tungkol sa umano'y papel niya bilang bagman sa ilang operasyon. Ayon kay Ramil, nakapaghatid at nakapag-ayos siya ng paggalaw ng malalaking halaga ng pera na iniuugnay niya sa confidential funds at iba pang political resources. Inilarawan niya ang proseso bilang serya ng koordinasyon at paglipat ng pera sa iba't ibang lokasyon at sitwasyon, na ayon sa kanyang salaysay ay bahagi ng mas malawak na operasyon sa loob ng kampo. Isa sa unang naging sentro ng kanyang testimonya ay ang pagtutol niya sa naunang findings na umabot umano sa 11 days na paggastos ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Ayon kay Ramil, mali ang interpretasyong yon. Sa kanyang version, ang aktwal na paggalaw o disposal ng pondo ay natapos umano sa loob ng isang araw o mas maikli pa. Kasabay ng financial allegations, inulit ni Ramil ang kanyang claim na nagkaroon siya ng ugnayan sa kampo ni Sara noong mga nakaraang taon, na nagsimula pa umano sa panahong ito ay mayor pa ng Davao City. Ayon sa kanya, lumalim ang koneksyong ito noong 2019 nang siya raw ay naging bahagi ng pagbuo ng grupong Inday Sara Duterte is My President o ISIP Pilipinas, na inilarawan niyang isang support structure para sa political preparations para sa 2022 elections. Sa kanyang testimonya, idinagdag niya ang personal at akademikong aspeto ng dating buhay ni Sara. Ibinunyag ni Ramil na nahirapan umano si Sara sa law school at hindi naging madali ang kanyang academic performance. Ayon pa sa kanya, naging bayolente at bastos umano ito sa ilang kapwa-estudyante noong panahong yun. Lalong tumindi ang kontrobersyal sa testimonya ni Ramil matapos niyang ihain ang kanyang waiver of bank secrecy. Kasabay ng bank waiver, muli niyang inulit ang kanyang mas mabigat na claim na siya ay nagsilbing self-confessed bagman ni Sara. Ngunit bago pa rito, isiniwalat din ni Ramil na dati rin umano siyang nagsilbing bank dummy para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa paglipat ng malalaking halaga ng pera. Sa gitna ng technical na usapin ng pera at operasyon, nagbigay din si Ramil ng personal na salaysay tungkol sa kanyang naramdamang betrayal ng Vice President. Ayon sa kanya, umasa siya ng tulong mula kay Sara kaugnay ng kanyang kinakaharap na kasong kidnapping, ngunit hindi umano ito nangyari. Sa halip, nanatili siyang nakaharap sa proseso ng batas, na kanyang inilarawan bilang isang uri ng betrayal. Samantala sa isang pahayag, itinanggi ni Sara na si Ramil ay kailanman nagtrabaho o naging bahagi ng kanyang mga opisina. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., may mga sertipikasyon mula sa ASPG, Department of Education at Davao City Local Government na nagpapatunay na walang sinumang Ramil Madriaga na kailanman ay na-employ o nagkaroon ng ugnayan sa alinman sa mga nasabing tanggapan. Iginiit din ni Sara na dapat panindigan ni Ramil ang kanyang mga alegasyon. Aniya, hindi maaaring hayaang gamitin ang mga gawa-gawang kwento upang linlangin ang publiko. Nanindigan ang kampo ni Sara na si Ramil ang weakest link sa impeachment case. Ayon sa kanila, ang mga ebidensyang iprinisenta nito ay irrelevant at immaterial. Tinukoy ni Panelo ang umano'y kabiguan ni Ramil na patunayan ang kanyang mga alegasyon. Partikular ang tungkol sa cash deliveries at umano'y mga instruksyon sa pamamagitan ng tawag ng prepaid phones. Iginiit din niya na ang supplemental affidavit ni Ramil ay lalo lamang nagpapakita na hindi kapani-paniwala ang kanyang mga akusasyon. Kabilang ang mga pahayag na may kinalaman sa umano'y pagtitiwala ni Digong at Sara sa kanya sa sensitibong security at intelligence matters. Sa kabila ng kanyang sinasabing koneksyon sa isang grupong iniuugnay sa Madriaga Kidnapping for Ransom Group na tinukoy ng PNP bilang kabilang sa mga most dangerous criminal syndicates. Giit ng kampo ni Sara na nanatiling nasa antas lamang ng alegasyon ang lahat ng ito at wala pang naipapakitang ebidensyang umabot sa antas ng napatunayang katotohanan. Gayunpaman, nanindigan ang kampo ni Ramil na totoo ang nilalaman ng kanyang affidavit at paninindigan niya ang kanyang mga pahayag. Iniulat din na nakatanggap na ng mga banta si Ramil kahit siya ay nasa loob ng kulungan. Dahil dito, pinag-aaralan ng kanyang kampo ang posibilidad na humiling ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe
at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!